kanina ay narinig natin yung passage natin na binasa ni Brother Ed. At salamat sa Diyos. Una, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa help ni Pastor Ernie sa arrangement ng sermons. Medyo hindi siya masyadong madali nai-draft. Salamat sa Diyos. So, nandito na tayo sa chapter 13 ng Book of Mark. Sa pagpuputuloy ng serye natin ay dadako na tayo ng dire-diretso doon sa ating pangangaral. Dito sa chapter 13 ay tinatawag na huling pagtuturo ng Panginoong Jesucristo, tinatawag na Olivet Discourse. Isa ito sa mga difficult passage sa book ni Mark. At along with its parallels sa ibang gospel, isa rin ito sa mga pinakamahirap na text sa New Testament. Mahirap ito dahil mayaman ito sa kalikasan ng mga propesiyang ginamit ng Panginoong Jesucristo. Kung mapapansin nyo kanina nung binabasa natin, bawat verses niyan ay punong-puno ng multiple allusions sa Old Testament at maging sa mga other Jewish apocalyptic literature. So this discourse o yung pagtuturo na ito ay isa sa mga significant eschatological passages sa New Testament. Pero sa puso ng passage na ito ay ang prediction ng Panginoong Jesucristo sa pagkawasak ng templo. Isang terrible na pangyayari para sa mga Hudyo nung nangyari ito. And his warnings about the tribulations and deceptions ay mga magiging katangian na o tanda sa mga huling panahon o huling mga araw. Mahalaga ang konteksto ng chapter na ito dahil para maunawaan natin yung bigat ng mensahe ng Panginoong Jesus. At dahil sa panahon nila, ang templo ng Jerusalem ay hindi lamang isang religious center but also a symbol of Jewish national identity. Pagkakakilanlan nila ito, hindi lang dahil sa pagiging religyoso nila, kundi dahil sa kanilang identity. And this discourse ay hindi para pukawin o gisingin yung takot ng mga disciples, kundi para ihanda sila doon sa trials o pagsubok na harapin nila sa pagdating ng propesiyang binabanggit ng Panginoong Jesucristo. Inihimok dito ng Panginoong Jesus yung kanilang katapatan sa gitna ng haharapin nilang mga pagsubok. Pag nangyari na yung kanyang mga propesiya, yung mga tanda ng panahon, katulad dyan, yung mga andyan, yung na-mention dyan kanina, yung mga wars, yung earthquakes, yung famines, ay pasimula pa lamang ito ng kawakasan. Pero ito ay nagbibigay ng babala sa mga mananampalataya na manatiling matapang, matatag sa kanilang pananampalataya at pagiging saksi o patotoo ng Ebanghelyo. May tanong dyan sa verses 1 and 2 yung mga disciples at makikita natin dyan na sinagot naman sila ng Panginoong Jesucristo but some of his reply would go far beyond them. Kaya ibig sabihin, hindi lamang ito sumutukoy para sa kanila. Binibigyan niya rito, kung titingnan natin yung maigi, yung instruction sa iglesia patungkol sa kanyang muling pagbabalik. So, makikita natin na hindi interesado ang Panginoong Jesucristo sa pagbibigay ng date-setting details, but to encourage His own disciples to be steadfast and faithful until He returns. Ito yung makikita natin dito. So, dito, mapapansin nyo that Jesus spoke pastorally. Pastoral yung kanyang paraan ng pagbibigay ng babala at mensahe sa kanyang mga disipulo. Doon sa verse 1 and 2, nagsimula siya doon sa soon to be fulfilled prophecy, doon sa Herod's temple. Tandaan natin na ipinaganda pa lalo ito ni Herod noong panahon niya. So kaya nga, sobrang amazed dyan yung mga disciples niya pagdating doon sa verse 1, and sabi niya doon, as he came out of the temple, one of his disciples said to him, "Look, teacher, what wonderful stones and what wonderful buildings." So, makikita niyo yung kamanghaan sapagkat napakaganda ng templo sa panahon na ito. Ang next section ay nag-umpisa doon sa pagtuturo. Sa book ni Matthew, yung parallel nito ay minention niya na yung 4 disciples ay nagtanong kung kailan yung templo ay madidestroy. At tinanong din nila kung kailan siya muling babalik sa Matthew 24 verse 3. So, sinundan ito ng mahabang listahan ng mga tanda na hindi naman pumupunto sa kanyang muling pagbabalik. No, doon sa verse 7, sabi doon sa verse 7 ay, "This must take place, but the end is not
yet. So hindi pa yun, mga tanda pa lang siya, pero hindi yun yung panahon na ito. So the sign includes yung mga false teachers, natural disasters, famine, and yung mga pag-uusig sa mga mananampalataya. Verses 3 to 13. Then Jesus follows with a defining event about the tribulation. The most debated part of the passage is in the verse 14, the abomination of desolation. Yan yung pinakang debated passages dito sa ating pinag-aaralan, o sa Tagalog ay yung karudumal-dumal na paglalapastangan. At at the midpoint of tribulation, ay dyan lilitaw yung mga anti-Kristo. Then so verse 14 to 23. At inaangkop nila yung abomination of desolation doon sa pangyayari na 200 years earlier, kung saan si Antiochus Epiphanes ay nagsakripisyo ng baboy kay Zeus sa loob mismo ng templo. At ang isa sa mga popular na interpretation dito ay may kinalaman sa mga sekta ng Zealots. Nabanggit ni Pastor Joseph itong mga nakaraan. Ito yung mga Hudyo na anti-Romans. Ayaw nila sa pamamahala ng mga Romano, pero sobra silang mga legalistic katulad ng mga Pariseo. Bagay na inaayawan naman sa kanila ng Panginoong Jesucristo dahil sobrang madahas yung kanilang mga ginagawa. And they rebelled against the Romans in AD 66 and actually took Jerusalem. At according to Jewish historian na si Josephus, noong AD 67 to early AD 68, ang mga zealots ay na-occupy nila yung temple area, and yung mga criminals ay pumasok doon sa Holy of Holies. They even committed murders inside the temple. So ito yung mga pinag-uusapan. And there are three eschatological giants pagdating sa passage natin. Nandiyan ang dispensationalism, nandiyan ang amillennialism, and nandiyan ang postmillennialism. So tatlong school of eschatology ang nag-i-interpret dito, nag-differ sila sa ibang mga bagay, pero mas medyo magkalapit dito ang amil at ang postmill. So from an amillennial perspective, yung the abomination of desolation is a symbolic representation of ongoing spiritual and moral corruption. So, tinatanaw ng mga amil, yung mga propesiya bilang nagpapatuloy na realidad sa panahon natin ngayon sa Iglesia. And on the other hand, ang postmill naman ay tinitingnan nila yung abomination of desolation as a specific end time rather than a single specific end-time event that will signal the final culmination of human history. So tinitingnan nila yung literal fulfillment ng prophecy na ito, pero huwag tayong ma-confuse dahil merong nahahati pa rin sila rito. Merong full preterist at partial preterist. So sila, may mga kiniklaims din sila rito na may mga nangyari na, at agree tayo doon, may mga propesiya na nangyari na noong AD 70 dito, pero may kinalaman pa rin ito sa iglesia natin sa panahon ngayon. At regardless of your eschatological position, let me remind you that there is no perfect eschatology, but there is a perfect eschaton. Walang perfectong eschatology, lahat yan ay may kanya-kanyang weakness, but there is a perfect eschaton. What I mean by perfect eschaton, lahat yan ay magiging malinaw sa muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng mga hindi natin maintindihan, lahat ng mga nakatago na hindi kayang arokin ng ating kaisipan, lahat yan ay magiging malinaw sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi natin matatanggihan, matatakasan ang katotohanan na ang iglesia ay humaharap sa mga hamon ng deception at ng pag-uusig. Hindi natin yan maitatanggi na kahit sa bansa na mayroong iglesia na ipinapangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo ay mayroong oposisyon, may mga pagdurusa ang mga mananampalataya at may mga pag-uusig. And that will be my message this morning. Ang inaasahang pagbabalik ni Kristo ang naghahanda sa mga mananampalataya para maging mapagbantay at tapat na saksi ng Ebanghelyo sa gitna ng mga pagsubok at panlilinlang. The anticipation of Christ's return prepares believers for vigilance and faithful witnessing of the gospel in the midst of trials and
deceptions. Yan yung pangunahing katotohanan ng passage natin. Panawagan sa pagiging mapagbantay na may pag-unawa at pagiging tapat na saksi o patutuo ng Ebanghelyo sa gitna ng mga haharapin niyang pagsubok. Pero tandaan natin na hindi ka magkakaroon ng interes na maging mapagbantay kung hindi mo muna mauunawaan ang bigat ng pagbabalik ni Kristo. Kaya maraming Kristiyano ang patumpik-tumpik lang sa kanilang pananampalataya dahil hindi nila naiintindihan. Walang bigat sa kanila yung pagbabalik ni Jesucristo. Madalas nating ipinapanalangin na bumalik ka na, Panginoong Jesus. Pero ang tanong ay, naghahanda ba tayo? Ginagawa ba natin yung ating mga tungkulin bilang mga Kristiyano sa muling pagbabalik ni Kristo? Ay, ito yung dapat nating bigyan ng pansin. Kailangan diyan ng pangunawa. Kailangan diyan ng discernment. At pag naunawaan mo na, diyan naman papasok ang halaga ng pagiging saksi o pagiging patutuo mo sa Ebanghelyo. At yun yung dalawang bagay na gusto kong pag-usapan natin ngayong umaga. Una is the believer's discernment in the face of deception. At pangalawa is a faithful witness in the midst of persecution. Believer's discernment in the face of deception and faithful witness in the midst of persecution. Tingnan natin yung una, believer's discernment in the face of deception. Pansinin niyo yung verse 5 to 6. Binabasa na natin kanina at saka yung verses 21 to 23. Yan ay babala ng Panginoong Jesucristo about false Christ and prophets dahil sa nagpapatuloy nitong pagbibigay ng mga banta ng pandaraya o paninilang sa mga mananampalataya. Inumpisahan niya yung kanyang discourse doon sa babalang, see that no one leads you astray. Nawa, hindi kayo madaya, hindi kayo mabola ng kung sino lang. So yung the term na lead astray dito ay nabibigay ito ng suhesyon na paglihis doon sa daan ng katotohanan. Isang tema na paulit-ulit na mababasa natin in any eschatological context of Scripture. At sinabi ng Panginoong Jesus, many will come in His name, claiming to be Christ, and will deceive many. Marami siyang madadaya. At alam natin sa kasaysayan ay marami niyan. At hanggang sa panahon natin sa ngayon, may mga buhay pa. Yung isa nga nagtatago na. So, at paulit-ulit siya na binibigyang diin ng Panginoong Jesucristo. Nagbibigay ito ng indikasyon na ang pandaraya is both widespread and persuasive. Mapangaakit ito at malawak ang pwede niyang madaya at binibigyan din dito ang paglaganap ng paninilang sa mga huling mga araw. So false doctrines can infiltrate the church, leading many astray. At ang ginagawa dapat ng iglesia ay umuugat lagi siya sa katotohanan ng Ebanghelyo to discern truth from falsehood. Hindi tayo nanghuhula lang kung ano yung tama at ano yung mali. Dapat ang basihan natin kung ano yung totoo at yung mali ay yung Ebanghelyo. We must immerse ourselves in the Word of God to recognize and reject false teachings. Kung mas malamang pa yung panahon natin sa mga walang kinalaman sa spiritual na bagay, paano natin makikita? Paano tayo magkakaroon ng karunungan para i-discern yung tama at yung mali. Kaya yung regular na engagement sa mga biblical na pag-aaral, yung mga fellowship with discerning believers ay essential to para sa mga mananampalataya. And hindi mo kayang labanan mag-isa kung ano man yung mga paninilang na yan. Kung wala kang pakikipag-ugnayan, hindi ka makikipag-engage sa mga pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos. Dapat natin tanggihan yung mga nakalulunod na nobelang doktrina na lumalaban o kontra sa makasaysayang pananampalatayang Kristiyano. And let me remind you that the temptation to follow charismatic yet misleading leaders is a danger the church must constantly guard against. Ayan dapat yung binabantayan ng iglesia. Hindi sapat na magaling kang magsalita, hindi sapat na mapanghikayat ka, hindi ito pagandahan ng sinasabi.
ang pinag-uusapan dito ay katotohanan. Kahit na anong ganda ng sinasabi mo, kung hindi naman yan totoo, hindi pa rin yan nakakapagbigay ng karagdagang hamon para sa atin. At tayong mga mananampalataya, hinahamon tayo dito na we must exercise discernment, knowing that every claim of divine authority is legitimate. Hindi lahat ng nag-aangkin na ako ang Kristo, ako ang apostol, ako ang otoridad ay lehitimong nag-aangkin katulad ng sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Marami nang nagtangka, marami nang gumawa, pero lahat sila ay nabigo. Kaya ito yung gusto kong makita natin dito. Discernment is essential for maintaining the purity of the gospel in the face of ongoing deception. Ang pagkaunawa ay esensyal o mahalaga sa pagpapanatili ng kadilisayan ng Ebanghelyo sa harap na nagpapatuloy na pandaraya sa panahon natin sa ngayon. Huwag yung itangging wala. Meron. At talamak yan sa panahon natin ngayon. Ang discernment ay nag-iingat sa mga mananampalataya from deception at iniingatan nito ang kadalasayan ng Ebanghelyo. Tandaan natin, ang discernment ay hindi lamang sa pagtukoy ng mali, kundi sa pagiging maingat sa mga bagay na mukhang tama, ngunit hindi sa Diyos. Kaya sinabi ni George Spurgeon, discernment is not knowing the difference between right and wrong, it's knowing the difference between right and almost right. Hindi lang sapat na alam mo yung tama at yung mali. Ang mahalaga ay doon ka mamuhay sa alam mong tama at pinakang tama. Yun yung gawin mo. Yun yung bigyan mo ng panahon. Sa kasaysayan ng Iglesia, sila ay humarap sa maraming heresiya. Kabilang dyan ang Gnosticism at Arianism na nagbigay ng malaking paghamon sa doctrinal purity ng Ebanghelyo. Kaya dyan nabuo ang mga councils like Nicaea noong AD 325 at ina-address nila yung mga issue ng heresiya na lumalaban sa katotohanan ng Ebanghelyo. Binibigyan din dito ang kahalagahan ng doctrinal accuracy. Gumagamit din sila ng Biblia, may mga termino rin silang pang-Kristiyano, pero iba yung kanilang katuruan laban sa Panginoong Jesucristo. Kaya even si John, the beloved sa 1 John chapter 4, verse 1, sabi niya doon, beloved, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, for many false prophets have gone out into the world. At yan ang tungkulin natin bilang mga mananampalataya. Hindi lang ito tungkulin ng pastor, ng mangangaral, hindi lang ito tungkulin ng mga diakono, tungkulin ito ng bawat isa nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo. At paano mo itetest yung spirit? Paano mo susubukin? Sa pamamagitan mismo ng Ebanghelyo. Si John Owen, dun sa kanyang works, volume 1, sinabi niya doon that the foundation of true holiness and true Christian worship is the doctrine of the gospel, what we are to believe. So when Christians' doctrine is neglected, forsaken, or corrupted, true holiness and worship will be neglected, forsaken, and corrupted. Ganyan kahalaga ang Ebanghelyo. Ganyan kahalaga ang pananampalatayang Kristiyano. Ito yung pundasyon ng tunay na kabanalan. Dito nakikilala ang tunay na pagsambang pang-Kristiyano. Magmumula yan sa mensahe ng Ebanghelyo. Kung ano yung pinaniniwalaan natin ay may kinalaman yan sa klase ng ating ipinapahayag at ipinapangaral. At yan yung hamin sa atin ngayong umaga. Be like the Bereans who were commended for their daily examination of the Scriptures. Yan yung hamon sa atin na maging katulad tayo ng mga taga-Berea na sila ay pinupuri dahil maging si Apostol Pablo na nangangaral ay sinusuri pa rin nila kung totoo ba yung ipinapahayag ni Apostol Pablo. So hindi masama na ikumpara natin sa kasulatan yung mga ipinapangaral ng kahit sinong mangangaral. Walang masama doon. Yun ay pagsusuri, yun ay pagtetest. Yun ay matalinong pagpapasya na ginagawa ng isang mananampalataya. May karunungan mong ginagawa, hindi mo lang basta tinatanggap yung isang pangangaral o isang patotoo
At dapat mong sukatin yan, dapat mong tingnan yan mismo sa pamantayan ng salita ni Kristo. You must actively engage in theological study kung maaari. At linangin natin yung ating discernment upang ingatan yung sarili natin at maging yung iglesia pagdating sa mga mapanghamong pandaraya ng mundong ito, mapanghamong pandaraya ng kasalanan, mga nag-aangking apostol, mga nag-aangking ministro ng Panginoong Jesucristo, pero itinatanggi yung kanyang pagka-Diyos. Ito yung mga dapat na ingatan natin. At sinasabi ko kanina, kailangan dito ng pangunawa. At yung sa pagiging mapagbantay bilang mga mananampalataya, bibigyan niyan din ni Pastor Joseph by next Lord's Day. At inuulit ko, hindi ka magiging mapagbantay kung hindi mo maiintindihan kung bakit mo kailangang mapagbantay. So dito ay kailangan ng pangunawa. Ang mga Kristiyano ay ini-encourage to imitate the Bereans by ensuring their beliefs and practices align with biblical teachings. At wala tayong ibang pwedeng pagbasihan kundi ang kasulatan. Hindi lingid sa inyo ngayon ang nangyayari sa isang kilalang Filipino pastor ng Day by Day Christian Ministries na si Pastor Ed Lapis sa kanyang pagngangaral patungkol sa Jesusness. So si Yahweh, yung Yahwehism niya, so hindi niya naman inaangkin na yung pagtuturo niya ay katulad ng kay Marcionism, na iba yung Diyos ng Old Testament, iba si Yahweh. So, pero masasabi natin heretical yung kanyang ginagawang pangangaral at sa ngayon. At although na hindi niya ina-admit yung bagay na ito, dahil makikita natin sa mga tuwirang pangangaral niya. At kung hindi tayo magiging maingat, pwede natin sabihin, tama naman yung kanyang pangangaral. Pero maging maingat tayo dahil hindi yan yung sinasabi ng Scripture. Hindi ganyan tinitingnan yung pag-aaral, klase ng pag-aaral sa Biblia. So exercise discernment as a means of grace, protecting yourself and your church from deception. Napansin nyo, kahit na yung matagal ng mga mangangaral, mga matagal ng Kristiyano, ay nadadaya pa rin, nagkakamali pa rin. So walang ligtas sa mga pandaraya. Hindi makakalusot ang mga pandaraya na yan sa liwanag ng Ebanghelyo. E paano pa tayo kung nagiging pabaya tayong mga mananampalataya sa pag-aaral ng salita ng Diyos? So, yan yung unang dapat natin tingnan. Magkaroon tayo ng discernment sa mga panlilinlang ng mundong ito. Pangalawa, yung pagiging tapat na saksi sa gitna ng pag-uusig. Yung propesiya ng Panginoong Jesucristo rito ay nagbibigay ng diin bilang isang oportunidad ng pangangaral ng salita ng Diyos. Pag napansin natin yung verse 9 to 13, yung mangyayari sa kanila dyan ay malinaw na binanggit ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya doon sa verse 9, "But be on your guard, for they will deliver you over to councils, and you will be beaten in synagogues, and you will stand before governors and kings for my sake, to bear witness before them." In verse 10, "And the gospel must first proclaim to all nations." So yung instruction niya to remain steadfast at pagiging patotoong mga saksi ng Ebanghelyo during their trials ay nagpapakita ng tungkulin ng isang mananampalataya bilang tagapagdala ng Ebanghelyo. Ano mga sirkumstansya na pagdadalhan sa iyo bilang isang mananampalataya, ayan ay tungkulin natin na maipangaral, maipahayag ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. The anticipated persecution is not an excuse for silence, kundi isang platform for testimony. So hindi pala dapat manahimik pag dumadating sa mga pag-uusig o sa mga pagsubok man dahil sa pananampalataya. Ito pala ay platform. Ito pala ay pagkakataon para maipangaral si Jesus. Pero dapat gusto ko nung linawin na ang pagdurusa rito, yung mga paghihirap dito ay dahil sa Ebanghelyo, dahil sa salita ni Kristo, hindi dahil sa anumang personal
na agenda mo kaya ka nagdurusa. May mga pinagdadaanan tayong kanya-kanya, pero nawa yun ay magtulak sa atin para makita ang pagkakataon ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. It serves a redemptive purpose in verse 10. Sabi doon, the gospel must first be proclaimed to all nations. So, ganyan dapat ang ginagawa ng iglesia. Hinahanda niya yung kanyang mga miyembro pagdating sa mga pag-uusig, pagdating sa mga pagsubok, hindi sila hinahanda sa mga drama, hindi sila hinahanda sa mga concerts, hindi sila hinahanda na maging masaya lang. Hinahanda sila bilang mga Kristiyano na pag humarap sila sa mga klase ng pag-uusig o anumang mga pagdaraanan nila dahil sa pananampalataya kay Kristo, ay maaasahan na sila ay magiging magandang testimonya ng Ebanghelyo ng Panginoon sa Kristo. Titingnan nila ito bilang oportunidad para ibahagi ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. And Christians should view personal hardships as a platform to testify about Christ. Kaya papasok dito yung perseverance of the saints. Perseverance in faith amidst trials serves as a powerful witness to others. Kaya may babala siya sa verse 23. Be on guard. Maging maingat kayo. Yung takot at pananahimik sa gitna ng oposisyon o pag-uusig ay dapat nating tanggihan. Instead, ang mga Kristiyano ay tinawag ng may katapangan para ipahayag ang Ebanghelyo na nagtitiwala sa probisyon ng Diyos sa panahon na sila ay nasa ilalim ng mga pagdurusa. So the call to be a faithful witness despite trials remains relevant sa panahon natin sa ngayon. Maaring hindi ka pareho ng bigat ng mga pinagdaanan ng mga sinaunang mananampalataya, ng mga disipulo, ng mga ama natin sa pananampalataya. Maaring hindi ganun kabigat yung pinagdadaanan natin, pero lahat tayo ay humaharap sa iba't ibang itsura ng oposisyon ng Ebanghelyo dahil sa pananampalataya. Ngayon, gusto kong tanongin yung sarili mo. Inusig ka na ba ng dahil sa pananampalataya mo? May pag-uusig ka na bang naranasan sa paglakad mo sa Panginoong Jesucristo? Ang maganda rito kung nararanasan mo yan dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Yesus, may pangako siya. May pangako siya sa mga mananampalataya. Ito yung aral na gusto kong makita natin dito. Faithful witness amidst persecution is a testament to believers' union with Christ. Ang tapat na pagiging patotoo sa gitna ng mga pag-uusig ay isang testamento ng mga mananampalataya sa pakikipag-isa nila kay Kristo. Yung tapat na patotoo sa gitna ng mga pagsubok ay hindi lamang isang tanda ng pagtitiis, kundi isang testamento ng walang hanggang kapangyarihan ng biyaya. Kaya ka nandoon, kaya ka dumadanas noon, at kaya ka nandoon, nananatili ka sa mga pag-uusig na yan dahil yan sa kabutihan ni Kristo. Dahil yan sa biyaya niya nagpapanatili sa bawat isa sa atin. So yung witness nito hindi lamang nagbavalidate ng realidad ng ating union kay Christ, but also manifest His sustaining grace. Siya yung nagpapanatili, siya yung nagsusustina sa gitna ng mga pag-uusig, sa gitna ng ang mga mananampalataya ay humaharap sa mga pagsubok. Siya yung nagpapanatili sa mga Kristiyano. So kaya dito hinahamon yung ating commitment at yung ating mga patotoo sa kabila ng mga pressure ay maganda nating maipakita yung ating pakikipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo, lagi ko itong binabantayan since 2022. Naging increase yung surveillance at suppression ng mga Kristiyano sa China since 2022. At until now, ay kung paano yung nangyayaring mga pangyayari sa Korea, yung mga Kristiyano doon ay inuusig, ganon din sa China. Siguro hindi yung madalas sa babalitaan, pero kung lagi kayo nakikinig o nanonood ng mga balita, ay kasama sila sa mga dumaranas ng pagdurusa dahil sa Ebanghelyo. Pero nakikita natin madalas yung balita, yung pagiging tapat nilang mga mananampalataya dahil sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. At hindi nila yung magagawa kung hindi sila bibigyan ng mapagbiyayang pananatili ng Diyos sa gitna
ng kanilang mga hinaharap na yon. Kaya mapalad tayo dahil malaya tayo nakakapangaral, nakakapanambahan sa Pilipinas. At yan yung mga nakikita natin na mga natural na pangyayari na hindi kasing bigat nung nangyari noon, pero ganun pa rin. May pag-uusig pa rin nang dahil sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ni John Owen, in times of affliction, our duty is to keep our minds and souls fixed on Christ, the author and the finisher of our faith. Kasi kung titingnan sila doon, kung magiging sasandalan nila ay yung mga pangyayaring nararanasan nila, ay malamang kung tayo nandun, gumuho na yung ating pag-asa. Malamang kinain na tayo ng sistema ng kawalang pag-asa. Pero itong mga taong ito na nakaranas ng biyaya ni Jesus, ay nakatingin sila doon sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya yun yung hamon sa atin. Remain steadfast in the faith, even under trial, knowing that your endurance is a witness to the gospel. Hayaan natin yung endurance natin ay magningning sa gitna ng mga pinagdadaanan natin. Hayaan natin makita ito ng mga taong nakapaligid sa atin. Hayaan natin makita nila na maaasahan ng Ebanghelyo sa panahon ng mga pagsubok, sa mahanapahon ng mga pag-uusig. Hayaan natin makita ng mga taong nakapaligid sa atin na maaasahan ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Huwag tayo yung maging dahilan ng pagkasira ng Ebanghelyo. Maging dahilan tayo na mas lalo pa natin maipakita na maaasahan ang katotohanan at mga pangako ni Jesus. Kaya yun yung dapat natin gawin bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano. Kung naaalala nyo noong 2015, mayroong 21 Coptic Christians na pinugutan ng ulo ng mga ISIS at ipinadala pa nila yung kanilang video sa pamilya ng mga martyrs na ito, mga sinabi natin Coptic, ito yung mga endangered ng language ng mga Ehipto. So, mga Kristiyano sila. Pero alam niyo ba, imbis na malungkot, ma-disappoint yung pamilya ng mga pinatay na ito, mga pinugutan ng ulo na ito, na-inspired sila by the calmness and courage of their men. Sa panahon ng mga pagsubok, mga pinagdadaanan ng mga Kristiyano, mahalaga pala na tayo ay kalmado. Isang aral na matututunan natin sa kanila bilang mga Kristiyano, kalmado sila. Pero mga matatapang na Kristiyano, sa kabila ng pagiging kalmado ay ang katapangan ng dahil sa Ebanghelyo, ng dahil kay Jesucristo. Ay huwag na sana tayong dumating sa punto na hugutan tayo ng ulo para lang masukat yung pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Makanya-kanya tayong hinaharap na mga personal, maaaring personal yan, pampamilya, o klaseng pananampalataya. Nawa ay makita si Jesus at ang ganda ng Ebanghelyo habang tayo ay dumadaan sa kanyang klase ng mga pag-uusig. At ang iglesia ay binibigyan dito ng aral na ito dapat yung ating binibigyan ng panahon at ito dapat yung ating ipinagbubuti. Na tayo ay manangan doon sa tipan pangako ng Diyos. Na tayo ay isusustain niya sa daan ng mga pag-uusig ng iglesia. Maaring hindi pa dumadaan ang iglesia sa matinding mga pag-uusig, pero humaharap tayo sa mga problema na hindi natin namamalayan, mabibigat na mga problema ng iglesia. At kailangan tayo dito ay maging kalmado at maging kaisa sa pagdala ng pasanin ng iglesia. Hindi tayo maging daan para mas lalo pang mawala ng saysay ang pananampalataya, kundi maging kaisa tayo sa pagpapatuloy at paglago ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Kaya gusto kong gawin itong panawagan sa mga bisita natin, sa mga wala pa sa Panginoong Jesucristo. Gusto kong sabihin sa inyo na babalik sa Jesus. Ayan ang pag-asa ng mga mananampalataya, ang muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Pero sa iyo na hindi pa Kristiyano, sa iyo na hindi pa mananampalataya, ang pagbabalik ni Jesucristo ay isang paghatol. Kaya hanggat may pagkakataon na manumbalik ka sa Kanya, may panahon na manampalataya ka sa Kanya at pagsisihan mo yung mga kasalanan mo,
Lumapit ka kay Jesus, siya yung mag-iingat sa'yo. Hindi lang dahil nakakatakot yung sinasabi ng passage natin, kundi dahil ito yung totoo, na si Jesus lang yung pwedeng magligtas sa'yo. Hindi mula doon sa mga nakakatakot na banta sa huling araw, kundi dahil doon sa nakakatakot na epekto ng kasalanan. At yan yung dapat mong maintindihan. At bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, ito ay nagsisilbi sa ating babala at encouragement. Pagamat yung passage natin ay yung detalye niya ay intense and sufferings and deception, ito rin ay kasiguraduhan na babalik si Yesu Kristo. At madalas natin ipinapanalangin na bumalik ka na, Panginoong Yesu Kristo. Kung paano ang mga early Christians ay tinawag sa kanilang perseverance, sa kanilang pananampalataya, ay ganun din tayo, mga mananampalataya sa panahon natin ngayon. The message is clear. We must remain vigilant and faithful witness of the gospel of Christ. And lastly, yung destruction ng temple foreshadows the ultimate restoration in Christ. Napansin niyo yung verse 1, He left the temple. Iniwanan niya yung temple. At maraming paliwanag doon sa He left the temple. Ibig sabihin noon, hindi na doon titingin si Kristo. Hindi na yun ang titingnan ng mga mananampalataya, kundi si Kristo na. Hindi na sila sasamba sa isang lugar. Hindi na sila magtitipon sa isang dako na mag-aalay sila ng mga hayop para lang tanggapin sila ng Diyos. Si Kristo na yung aasahan at titingnan ng lahat pagdating sa pananampalataya. Manalangin tayo. Kilang Diyos, nagpapasalamat kami sa mabuting salita ninyo sa kabila ng hindi namin sapat na at lubusang maunawaan ang lalim at katotohanan ng salita ninyo. Salamat dahil ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa amin ng mga katotohanan upang kami ay hamunin, upang kami ay bigyan ng karunungan at patatagin sa pananampalatayang Kristiyano. Dalangin po namin na huwag namin sayangin yung pagkakataon na kung saan kami ay may panahon para maglingkod, kami ay may panahon para manalangin, magbasa ng salita nyo, mag-aral ng salita nyo. Lahat ng ito ay para sa kapakanan ng bawat isa sa amin. Kaya dalangin ko, kami bilang isang iglesia ay patuloy na mahamon sa kagandahan ng Ebanghelyo ni Jesus. Kami ay patuloy na magningning sa ilalim ng mga haharapin namin pag-uusig bilang liwanag at nagliliwanag na patotoo ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Kaya sa mga hamon ng hinaharap ng bawat isa sa amin, nawa makita namin ang kagandahan ng Panginoong Jesucristo. Ano man ang sitwasyon, anumang damdamin meron kami ngayon, umaasa kami sa pangako mong babalik kang muli. Yan po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.